Tagal. Magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa na mula. Bago mo inisip ang bunis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha.
ang iyong inutan ay siyang kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hanggan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya silipin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago, at mahal sa kapwa'y isipin mo. Kaya silipin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago, pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, muli kang nagre-recreate. Ang lahat ng likha mo na nagising ay parang sinasabi mong binibigyan kita muli ng pagkakataon upang lumapit, magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ating Ama sa Langit. Ito ang unang biyaya na natatanggap natin sa bawat araw, panibagong umaga na tayo nagising. Sama-sama po tayong manalangin, magnilay, lumapit ang Diyos na buhay, humingi ng kapatawaran sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa online na piging na to. Pero napakabuti ng Diyos. Hindi niya hahayaan ng mga material na bagay lamang ang ating kamtan, kundi higit sa lahat, ang ating spiritual na kaugnayan sa Kanya ang mapalago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang likha ng langit, ng lupa, anuman ang mga nasa lupa. Nilikha mo kaming mga tao. Kawangis mo, Panginoon. Pero bago po kami magpatuloy sa pakikinig ng iyong mabuting balita, ang Thursday Gospel, Lord, hayaan mong lumapit kami sa iyo at humingi ng kapatawaran. Ama, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, sa aking naisip, nasabit na kilos, na naging sanhi ng aking pagkakasala upang ikay aking saktan. Ang iyong bang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento upang daluyan ang iyong mensahe. Humihingi ako sa iyo ng karunungan, discernment, mga bunga ng banal na Espiritu, kababaang loob, Lord, na ikaw lamang ang maitaas ko sa Facebook Live na ito. Gayon din ang dalangin ko sa mga makakarinig ng Thursday Gospel, Lord. Alam ko, Lord, na sa pagising pa lang nila, marami na umu-occupy sa kanyang isipan. Mga problema, alalahanin, mga relasyon man yan, pera, mga pangyayari. Pero Lord, in Jesus' name, sana sa oras man lang ito, iukol natin ng buong-buo ang ating puso, ang ating espiritu, sapagkat nananalig ako na sa oras na ito, nandito ang presensya ng Diyos. Nagkakaroon siya ng
online pagpapagaling, spiritual healing. Lord, patuloy kang kumilos. Banal na Espiritu, come, Holy Spirit, we need you. Ikaw ang maitaas, mabigyan parangal. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagmamalasakit sa templo. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabo yung palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyo'y bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gabayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Nawa sa pagmulat, o sabihin na natin na hindi pa namumulat ang ating mga mata, yung diwa pa lang, nakahiga ka pa lang dyan, ang Diyos na agad ang iyong pasalamatan. Sabihin mo, "Lord, thank you ha, nagising po ako. Kasi alam ko po na nung natutulog po ako, hindi ko na po hawak ang aking free will." Amen? Yung free will natin, nagagamit natin yan hanggat gising tayo. Kahit anong gusto natin gawin, tayo pipigilan ng Diyos. Kaya nga free will libre. Kaya lang naaabuso yata natin, no? Pero napakapalad natin sapagkat ako, ikaw na nakikinig, gising tayo ngayon. Merong iba dyan hindi na nagising. Sa madaling salita, patay na.
baka mamaya namatay sila ng may galit sa kapwa. O kapag mamaya namatay sila na hindi sila nagbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, ang Facebook Live na ito ay naglalayo na gisingin ang ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Yun po yung mission and vision ng Facebook Live na ito. Kasi, alam naman po natin ang social media ngayon napakalakas. Sobrang lakas na impluensya sa ating mga tao. Amen. So, marapat lamang na gamitin din ng Diyos ang social media para mas mabilis ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Huwag po tayong makontento na tuwing linggo lang tayo nakikinig ng gospel kasi hindi naman tayo tuwing linggo lang binibigyan ng biyaya ng Panginoon. Araw-araw. Tsaka, utos po yan ng Diyos na tayo ay magbulay-bulay, magbasa ng Bible, day and night. Amen. Tsaka, paano po natin makikilala na gusto yung ating Diyos kung hindi po tayo nagdarasal sa Kanya, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nakikinig ng mga ganitong online na discussion or pagninilay. Kasi po, sa panahon na ito, naghihintay na lang po tayo ng huling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi ba natin yung paghahandaan? So, handa na ba ngayon ang lalabahan mo? Handa na ba ngayon ang pupuntahan mo? Pero una sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa pagharap ng maraming tukso na darating sa atin, na magdadala sa atin sa kasalanan. So, that's why, kailangan sa 24 hours na ibinigay ng Panginoon, meron tayong time for God. Huwag mawawala yan kasi nagtatrabaho si Satan ngayon eh. Double time, triple time, pang-apat na times. Kasi, alam ni Satan na, mabilis na ngayon mapalaganap ang mabuting balita. Kailangan magtrabaho din ako. Kaya lahat ng uri ng mga kasalanan nakikita natin sa social media. Mga taong sikat, artista, politiko, vlogger, lahat yan, yung iba dyan, ginagamit ni Satanas para ipanagarap din ang kasamaan sa mundo. Ngayon, kung tayo hindi nakikinig everyday ng salita or gospel bilang mga Katoliko, paano na yung ating spiritual na parte ng ating buhay? Payag ka ba na ikaw ay nilikha ng Diyos na katawang lupa lamang? Hindi. Tayo may katawang lupa, meron tayong kaluluwa, naniniwala tayo dyan ha, at meron tayong espiritu. So, yung dalawa na yon, marami ang nagpapabaya. Puro katawang lupa lang, sige, trabaho para may makain, ng almusal, tanghalian, hapunan, etc. Hindi masama. Hindi masama ang mahalin ng katawang lupa, ang gamutin, ang mag-exercise, ang pakainit, hindi masama. Pero wag natin kakalimutan na sa dinami-dami ng utos ng Diyos, yung una yata ang hindi natin nagagawa. Yung love God above all. Ibigin natin ng Diyos na higit sa lahat, higit pa sa iyong anak, iyong asawa, kahit sino na yung tao, sa mga bagay, material, higit pa sa pera, higit pa sa buhay natin. Kasi tayo ay nakiki-apartment lang dito sa ating mundo. Hindi ito yung totoong tahanan natin. Ang totoong tahanan natin dapat ay langit. Siyempre, tanong natin, sinong gustong pumunta sa langit? Ay, lahat magtataas. Pero kamusta ang mga pinaggagawa natin sa buhay natin? Makalangit ba? Lahat, sige, trabaho, pera, kita, para yumaman. Yun ba yung totoong kayamanan? Na kapag namatay ka, di mo naman madadala sa kabilang buhay. Ang totoong kayamanan, ang Diyos. Kasi kailangan, kilalanin natin siya. Kasi kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen? So, yung asawa mo, anak mo, alam mo yung salitang relasyon. Nagbibigay ka ng time sa Kanya, nagtatrabaho ka as a head of the family para i-support yung pag-aaral ng mga anak mo. Lahat. Kasi mahal mo sila eh. Sino bang lumikha doon sa mga minamahal mo ngayon? Sino bang lumikha sa atin? Ang Diyos. So, nakakalimutan natin yung totoong
kahulugan ng buhay. Hindi tayo nabuhay sa mundo para kumain, magtrabaho, kumain, matulog. Paulit-ulit na ganun. Nabuhay tayo, tilikha ng Diyos para siya'y paglingkuran. Amen. So, medyo i-connect na natin yung spiritual aspect ng ating buhay. Amen. So, pasensya na kayo kung bakit ako nagkaroon ng ganyang introduction. Kasi, maraming iba dyan na hindi alam yung meaning ng life, or sabihin na natin, walang interes makinig ng salita ng Panginoon. Kasi boring, walang pera, pero ito po yung totoong kayamanan. Uunahin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ngayon po ay November 11 na? I guess, no? Oo, 11. Kaya lang itong November 9, 2023, Thursday Gospel ang ating nilive kasi hindi ko punta na live nung nakaraang araw. Medyo busy din po, pero eto po, bubabawi ako kay Lord. Kaya Thursday, tapos mamaya-maya, Friday Gospel, hanggang sa, ito, Saturday Gospel, no? Sunod-sunod dyan. So, tapusin muna natin itong November 9. So, ito po yung pagkain ng ating spirito. Pagka puno ang puso mo ng salita ng Panginoon, nakakarinig ka, kasi nga doon nagsisimula yung pananampalataya sa pakinig. Kapag binabalahan ka ng diablo ng tukso, ito panlaban natin, nasusulat. Nasusulat. Amen. So, ang binasa po natin ay mula kay Juan, chapter 2, verses 13 to 22. At ito po ay tungkol sa pagmamalasakit sa templo. Okay. Balikan po natin yung gospel. Okay. Pagbulay-bulayan natin, meron yung message Sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. It doesn't mean na makarinig ka ng gospel, sabihin mo na ikaw yun. Pasalamat ka. Kasi, binibigyan tayo ng pangaral ng Diyos. Sino pa bang gagawa nito? Ang Diyos, bababa siya rito para mangaral? Hindi. Kaya nga siya gumamit ng mga propeta, mga hari, hanggang dumating na ang kanyang bugtong na anak para ipakita ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. O, tapos na yun, no? Nasa chapter na tayo na, ito na ang generation, naganap na ang lahat. Open book na ang Bible. Alam na pagka ginawa mo itong mali na to, ito yung magiging resulta. So, napaka-blessed ng generation na ito when it comes sa kaligtasan. Kaya lang binabaliwala natin Amen. So, hindi naman po kasi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Hindi yung lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, kung hindi ka interesadong makinig, nasa sayo yan. Pero, mahirap magsisi sa huli. Alam naman natin ang kamatayan, di natin nasasabi kung kailan, aksidente, maya naglalakad ka lang yan, may bumagsak sa ulo mo. O, di paano na, di ba? Pinaghahandaan po kasi ang kamatayan, hindi lang yung bibili ka ng life insurance, hindi. Ang mas pinaghahanda yung ating kaluluwa. Amen. So, punta po tayo at balik sa gospel. Sabi po dito, ang Panginoong Jesus, pumunta siya ng templo. So, yung templo parang simbahan yan sa panahon natin ngayon. No? At ano bang in-expect nating makita sa templo? Siyempre, yung atmosphere ng tahimik. Prayerful atmosphere. Hindi ka mukha ngayon, pag pumasok ka sa simbahan, minsan maingay, minsan nagsi-cellphone, or minsan hindi pa nga ino-off yung cellphone, kahit sinasabi na please turn off your cellphone. Okay? Tahimik dapat. Kasi solemn yan Yan yung pagkakataon mong maka heart to heart, soul to soul, spirit to spirit, makausap ang Diyos. Bahay dalang yun simbahan. Sabi nga nila kapag ikaw ay nasa bungad, nasa pinto pa lang ng simbahan, para ka lang sa pinto ng langit. Kasi pinapasok mo yung tahanan ng Diyos. Pero syempre, yung simbahan, structure lang yan. Ang mahalaga dyan, yung mismong spirit mo, yung puso mo, yun ang tinitingnan ng Panginoon Amen. So, as a Catholic, tayong mga Katoliko, every Sunday talaga, tayo ay nagsisimba kasama ng ating mga pamilya.
And napakahalaga nun. Huwag po natin kakalimutan na magsimba tuwing linggo kasi itinuturing na mortal sin ang hindi pagsisimba. Kahit isang beses lang sa loob ng isang linggo. So, kailangan nating kumuha o lumapit sa sakramento ng kumpisal. Kasi mahirap po kasi yung, halimbawa, nasisimba ka ng linggo, tapos the following Sunday, hindi na magsisimba. Tapos magko-communion ka. Kailangan, linisin po natin ang puso. Kasi hindi natanggap natin katawan ni Kristo yun. Pakakala niyo yung, sige, pila ako kasi dami nakapila, si Ostia, Hindi, may halaga po yun. Katawan mismo ni Kristo yun ang pananalig natin. So, huwag natin gagawin parang pakitang tao lamang. Amen? So, ano pa? So, yun ang nakikita natin sa simbahan. Dapat tahimik, solemn, andun yung pare, o andun yung mga mananampalataya. So, sa panahon ng Panginoong Hesus, ang tawag nila templo. And of course, bilang Panginoong Hesus na talagang malapit sa Ama, nananalangin. Actually, ang Panginoong Hesus, hindi lang naman siya sa templo nananalangin eh. Anywhere, sa bundok, sa ilang, talagang hindi nawawala sa kanya yung prayer time niya. Ilan po ba sa atin ang binibigyan ng Diyos ng 24 hours, nasaan yung oras natin kay Lord para magdasal? Kasi pag nagdadasal po tayo, nakipag-usap tayo sa Diyos. Gusto natin syempre, sumasagot. Ikaw ba, gusto mo ba, nagsasalita ka, ikaw lang. Siyempre gusto mo yung sumasagot, yung kausap mo. So, mag-pray ka kay Lord, kausapin mo siya. Actually, kahit hindi ka pa nagsasalita, alam na ni Lord yung panalangin natin. Ang pagsagot niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, nakikipag-usap ang Diyos habang nagbabasa ka ng Bible. Nandun yung mga sagot sa problema mo, sa problema natin. Ito, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook Live, lalo na, lahat tayo may Facebook. Ito, instrumento lang ako, instrumento lang yung madre, yung pare, yung preacher, para makipag-usap sa atin ng Diyos. Amen. Kasi di naman talaga bababa ang Diyos dito para siya bang Facebook Live. Hindi natin kakayanin ng presensya niya, mamamatay tayo lahat. Amen? So, ang Panginoong Hesus, pag sinabi mong Panginoong Hesus, ano yung karakter na maiisip natin? Mababa ang loob, humble, nagpapagaling ng mga may sakit, nagka-cast out ng mga demo, mabait sa madaling salita. Pag sinabi mo yung salitang Jesus. Bakit ngayon sa gospel, nagalit? Ibig sabihin, marunong din palang magalit ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nilalapastangan na ng mga tao na nagtitinda sa labas ng templo ang tahanan ng Diyos. Sa ating bang panahon nangyayari yan? Yes. Kung nasaan pa yung simbahan, sa labas doon, ang daming iba't ibang nagtitinda ng ganito, nagtitinda ng ganyan. Ang ingay sa labas, which is affected hanggang sa loob. Kaya sabihin mo, nasa labas sila ng simbang, nagtitinda ng samalamig, nagtitinda ng kung ano-ano, ng pagkain. Dinig pa rin yan. So, ang Panginoong Hesus, galit siya. Pero yung galit niya, hindi yung kamukha ng galit natin eh. Tayong mga tao, pag nagalit, ibang klase eh. Nawawala yung Holy Spirit eh. At saka iba tayong tao pag nagalit, gumagante. And, nagtatanim ng galit. So, yung divine anger ni Jesus Christ, dahil ayaw niya na ganun ang ginagawa sa templo. Kasi banal yun eh. Malinis ang kanyang pagtingin. Sa templo, malakas at mataas ang kanyang paggalang sa Ama sa Langit. Tapos makikita niya, may nagtitinda ng baka, tupa, mga namamalit ng mga pera, iba't iba. Imagine mo na kung anong mga sound, iba't ibang tunog na maririnig mo. Tunog ng baka, tunog ng tupa. Amen. Mga tawag dito, mga ibon, kalapati, marami pa yan, no? Kaya gumawa nga siya, kumuha siya ng panghagupit. At talagang pinag-aalis niya, pinagtataboy niya, taob niya yung mga mesa. Pinapalayas niya yung mga taong itong gumagawa sa templo ng ganitong kaingayan. Amen.
Alam niyo, sa panahon ng Panginoong Hesus, may corruption eh. Akala niyo ang corruption ngayong panahon lang na ito? Ang tanong, bakit nandoon yung mga nagtitinda na yun eh? Alam naman natin na ang saserdote, hindi ba, mga pariseyo, makikita nila yan. At tapos sila yung unang pumuna na, oy, umalis kayo dyan kasi hindi pwede dito magtinda. Kung magtitinda ba kayo, mas medyo malayo, hindi yung very close yung mga ingay nyo. Sign of respect. Pero hindi eh. Mismo pa ang mga namumuno sa templo, sila pa yung nangunguna, nagkukonsinte sa mga ngalakal na ito. Bakit? Kasi may pakinabang sila. So, sa panahon ng Panginoong Yesus, pag pumapasok ka ng templo, meron kang iaalay eh. May iaalay ka. Di ba? Sa panahon din ng mga ni Abraham, may mga inaalay ng mga hayop, yung magagandang klase. Di ba? Yung kay Cain at saka kay Abel, na kung sino yung naghain ng maganda si ganito, yung isa hindi. Yung bang yung mga panahon ng mga nauna sa ating ninuno, kapag sila yung nagsasamba sa Diyos, meron silang offering. Hayop yan, usually. Amen. At itong mga namumuno sa simbahan na ito, umapayag sila na may magtitinda niya. Kasi makikinabang sila. So, yung mga tao, bago pumunta ng templo at makikita na, ay, may makakabili ako ng baka, makakabili ako ng kalapati kasi aalay ko sa templo. May porsyento sila dun. Meron silang pakinabang. Yung para bang sa panahon natin ngayon sa gobyerno, o sige ha, i-approve ko yung project mo, basta meron tayong dyan, palangis. Kung 3 million yan, baka naman kahit kalahating milyon, meron, di ba? Hindi lang pala sa gobyerno nangyayari yun, kahit mismo sa relihiyon o sa simbahan. Talaga nagtatrabaho ang diablo kahit sa Huwag na natin sabihin na ang simbahan ay tahanan ng Diyos, ay ang diablo ay nakakapasok din dun. Ang diablo nga, alam niya ang lahat ng nakasulat sa Bible eh. Alam niya lahat ang utos ng Diyos from cover to cover. Amen. So, nakita natin na sa buhay ng Panginoong Hesus, nang siya'y nagkatawang tao, nagalit din siya. Ang tanong, masama bang magalit? Tayong mga tao, tanong kita, masama bang magalit? Kapatid, tao tayo eh. Meron tayong mga damdamin. Marunong tayong umiyak, tumawa. Alam natin yan eh. Paggalit. Lalo na kung, di ba, yung mahal natin sa buhay ang nalalagay sa panganib. Na-turn on yung ating galit. Pero sabi nga ng salita ng Panginoon na, ang pag-agalit, wag mong hayaan na magkasala ka. Lalo na sa mag-asawa, wag mong hayaan na matapos ang araw, naggalit pa rin kayo sa isa't isa. Kasi yung galit, pwede tayong alipinin yan. Kahit anong taas ang pinag-aralan mo, pag galit ka na, nakikita na yung totoong pagkatao mo. Kahit anong yaman mo, kapag yung maramot ka, greedy ka, makasarili ka, nakikita yan. Maaring hindi mo nakikita sa sarili mo, pero yung mga taong nakapaligid sa'yo, doon mo makikita na, ay, si ganyan, yan, mayaman nga yan, pero basta pobre yan. Mayaman nga yan, pero kuripot yan. Ay, mayaman nga yan, pero naglalagay lang limitasyon kung sino tutulungan na namimili. Amen. Kaya, napakalaga para sa atin na tularan natin ang karakter ng Panginoong Hesus. Bagamat nagalit siya, pero ang galit yan, yung pinagtatanggol niya. Yung respeto, yung pagmamahal, yung paggalang sa tahanan ng Diyos. Tayo, ginagawa ba natin yon? Nire-respect ba natin ang simbahan kapag tayo ay nasa loob ng simbahan? O baka naman pag nasa loob tayo ng simbahan, naka-miniskirt, naka-sleeveless, naka-flanging neckline, naka-on yung cellphone, habang hindi pa nagsisimula yung misa, sige, wala pa naman hindi pa naman nagsisimula. Sige, chat, ganito, laro ng games. O kaya pagka homily na, kung kailan magsasalita yung pare, tsaka kalalabas, magsisigarilyo. We should respect the church. Ikaw ba, gusto mong
sirain, magbigay ng kalat sa sarili mong tahanan, sarili mong bahay. Inayos mo yung bahay mo, nilinis mo, minap mo, tapos may papasok, sisirain, magkakalat. How much mo pa kaya ang simbahan, ang templo? Sana ganun tayong magtanggol sa ating simbahan. Kaya nga tayong mga Katoliko, marami ng Katoliko ang umalis sa relihiyong Katoliko. Bakit? Kasi tayo mismo, hindi natin kinikilala kung ano ba yung relihiyon natin. Namulat tayo na nagsisimba, namulat tayo na tayo Katoliko. Hanggang doon na lang ba yun? Kaya pag may lumalapit sa ating ibang sekta na, ganito, kayong mga Katoliko, may mga idol kayo dyan mga Diyos-Diyosan Umpisal kayo sa pare, tao lang yun. Hindi natin maipagtanggol ang templo, ang ating relihiyon. Amen. Sabi nila, wala naman yan sa religion, nasa relasyon. Yes, kailangan natin ng relasyon sa Panginoon. Pero kailangan natin ng maanibang religion kasi yun ang magtuturo ng tama. Ng tama sa atin. Hindi ka pwedeng maging attorney kung civil engineering pinasukan mo na eskwelahan. Anong matututunan mo? Maliligaw ka. Amen. Anong sinabi ng Panginoong Hesus? Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Kapatid, ginagawa nating palengke ang ating pananampalataya sa Diyos. Saan? Paanong parahan? Paano mo ba madidescribe ang palengke? Yung ordinaryong palengke. Maputik. Maaaring sabihin natin mabaho dahil nandun yung mga hayop na kinatay, iba't ibang hayop, baboy, manok, baka, etc. Iba't ibang tao makikita mo doon. Minsan, mainit. Ganun ba ang dapat nating makita sa loob ng simbahan? Sa ating pananampalataya, magulo, marumi. Imbis na maging malinis ang ating kaugnayan sa Diyos, ginagawa nating palengke ng marumi, mabaho. Alam natin ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y anak ng Diyos, nagpakababa siya para gamitin ng Ama sa Langit, ipalaganap ang mabuting balita kasi nagiging mukhang palengke na ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi na natin alam kung ano na ba talaga ang totoo. Totoo ba may Diyos? Totoo ba may langit, may impyerno? Marami lang question. Marami tayong nagiging question kay Lord kasi hindi natin kinikilala ang Diyos. Amen. Kaya parang palengke yung ating faith Iba't iba yung mabibili, iba't iba yung Amen. At alam naman natin sa templo, sa ating simbahan, ang pinakamataas na pagsamba ay ang pagsisimba sa Katolikong simbahan. Sapagkat tayo lamang ang merong 7 sakramento. At isa sa mga sakramento, yung pagtanggap ng Eucharistia. Yung pag-confession. Kung di ka na nagsisimba dahil nasa iba ka ng sekta, araw-araw nagmo-mortal sin. Araw-araw. Pero kung biglang kunin ng Diyos, impyerno ang punta. Alam niyo mga kapatid, tayo nabubuhay sa habag ng Diyos. Alam niyo yung salitang habag? Awa. Pero pag-ibig. Sino ba namang tao ang mag-o-offer ng sarili niyang anak para sa isang taong walang niya? Kaya mo yon? Ikaw, mahal-mahal mo yung anak mo. Tapos ibibigay mo lang sa walang niyang tao na sinaktan ka, ninakawan ka. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nagpakita, ang Ama sa Langit ang nagpakita ng grabe, sobra-sobrang pag-ibig sa atin. Pero winawalang niya pa rin natin hanggang ngayon. Ano pa bang maibibigay ng Panginoon? Binigay na niya ang kanyang buhay. Ano pa? Kaya sana, iwasan nating magalit sa atin ng Panginoon. Amen. Ibigay natin siya na higit sa lahat. Sa mga nakaraang araw na gospel, sinasabi yan na hindi pwedeng maging alagad ko ang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus, yung mas mahal yung kanyang nanay, tatay, anak, pamilya kaysa sa akin.
Hindi siya magiging karapat-dapat na maging alagad ko kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Tulad ng sinabi ko kanina, lahat ng meron tayo, katiwala, pinahiram lang. O, pahiram ko lang yan sa'yo ha. Yung anak mo, yung asawa mo, hindi yan sa'yo, pinapahiram ko lang. Pero once na nahawakan na natin, yung pinapahiram, ayaw na nating bitiwan. Akin to. Pera ko, akin to. Kayamanan ko, akin to. Ako naghirap. Bahay, lupa, kasikatan, kapangyarihan, akin to. Hanggat yung salita nating laging may ako, akin, hindi tayo talaga totally sumusurrender kay Lord. Huwag na nating hayaang tuluyang mapuot sa atin ang Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay, habag pag-ibig, pagkakataong magbalik. Paano kung dumating na yung pagbabalik ng Panginoong Jesus? At pare-pareho tayong nakahilera dyan. Nandyan yung aklat ng buhay, Book of Life. At hindi nabanggit yung pangalan natin. Saan tayo pupulutin? Pwede na ba natin sabihin, Lord, magbabago na ako, Lord, kasi wala nang wifi, wala nang kayamanan, ikaw na lang talaga, magbabago na ako. Hindi na mangyayari yun. Doon natin makikita na ang puot ng Panginoon. Actually, sa panahon na ito, hindi pa tayo napaparusahan ng Panginoon. May sakit ka ngayon, may cancer ka, o ano man yung hiwalay ka sa asawa, o ano man problema, hindi yung parusa ng Diyos. Hindi yung paghuhusga ng Diyos. Yung paghuhusga, pag nandoon na tayo, sa paghuhusga, sa judgment day. Ngayon talaga, puro chances eh. Amen? So, kinakailangan na magkaroon tayo ng connection sa Panginoon. Baga sa wifi, lagi siyang malakas, naka-online. Makipag-chat tayo through prayer. Amen? Huwag nating huwag nating pabayaan na ang pananampalataya natin ay manlamig sa Diyos. Bawat hininga natin, bawat pawis na tumutulo sa katawan natin, ang Diyos ang nagsusupply. Pero mo napakabuti niya, no? November 9, November 11, mabuti masama, pare-pareho niyang binibigyan ng araw, ng hangin. Pare-pareho tayong binibigyan ng chance sa kaligtasan. Hindi na nga tayo pinako sa krus eh. Pero ayaw nating sumunod. At hanggat sinasamantala natin ang kabutihan ng Diyos, darating talaga yung time na magsisiman tayo, huli na. Sasabihin ng Panginoon, ikaw, walang kwentang alipin, doon ka sa impyerno. Or, ikaw, a good and a faithful servant, halika, pumasok ka sa langit, makisalo ka sa aking kagalakan. Amen. So, alam kasi natin na ang puso ng Panginoon, pagdating sa templo, parang apoy na nag-aalab sa puso niya. Ganun dapat ang pag-ibig natin sa Diyos. Nag-aalab. Hindi yung pupugak-pugak. Kung bagay para sa gasol, yung sa pagluluto, pag wala ng gas, yung patay sindi. Hindi. Amen. Pero syempre, ito na may mga kontrabida, mga pariseyo, mga dalubhasa sa kautusan. Nagtanong, bakit? Anong karapatan mong gawin yan? Ipagtabuyan mo yung mga lalakad, itaubo yung mga mesa. Anong karapatan mo? Magbigay ka nga ng tanda na magpapatunay na may karapatan kang gawin yan. Anong sagot ng Panginoong Hesus? Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, tapos itatayo mo lang sa loob ng 3 araw. Yan ang mahirap sa ating mananampalataya eh. O lalo na pag nagbabasa tayo ng Bible, o lalo sa ibang sekta, ginagawa nating literal ang pagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. Kamukha ng mga, ng mga, laging nag-question kay Jesus na akala mo naman, di nila alam yung sagot. Magtatanong yung Pariseyo, yung Saduseyo. Kala nila, hindi nila alam yung sagot sa tinatanong nila sa Panginoon. Mahanap lang sila ng reason para masilo ang Panginoon. Para mapahiya. Hindi naman nila kayang mapahiya ang Panginoon dahil puno ng karunungan ng Diyos. Amen. Kaya pinicture nila sa kanilang isipan na, sige, bawa sa akin mo yung building na yan, yung templo na, tapos 3 days lang.
Imposible talaga yun. Sige nga, yung isang SM branch, tibagin ngayong araw na ito, wasakin, durugin, pasabugin. Tapos after 3 days, balik uli sa dati. I-build agad uli. Kaya natin hindi maintindihan ang Panginoon kasi ang pananampalataya natin is to see is to believe. Kailangan, you should believe first before you see the goodness of God. Amen. Marami sa atin na buhay physical pero patay spiritual. Amen. Saka lang lumalapit sa Diyos pagka may cancer na, pag walang-wala na, pag may lindol, biglang mababanggit yung Lord. Amen. Pero sabi nga, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Amen. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng mga alagad yung sinabi niya. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Kasi ang Bible natin is may Old and may New Testament. Ito sa New Testament, yung mga nangyayari na yan, nasabi na yan ng mga propeta na prophesize na yan, yung mga mangyayari sa New Testament. Pero yun na nga tapos na ang Old, ang New Testament, nandito na tayo, alam na natin lahat. Wala na tayong excuse. Hindi natin pwedeng sabihin na, sinabi ng salita ng Panginoon na, ipigin mo ang iyong kaaway. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, hindi yata pwede yan. Hindi pwede yan. Ba't ko siya iibigin? Ginawa niya ako masama. Patawarin mo ang yung kapwa. Ay, hindi yan pwede, Lord. Yung pa mas matalino pa tayo sa Diyos. Actually, ganyan tayo mga tao Because Satan is full of pride, tinatransfer ni Satan yung pride sa atin. Kahit alam na alam natin na talo na yung satanas na yan. Nananalo lang siya kasi, ito free will ko Satan, sige na, enjoy ako dyan Sa katawang lupa ko, nag-enjoy ako dyan sa kayamanan, sa galit, na hindi natin alam, tayo yung inaalipin ng mga kasalanan natin. Amen. Ano pa yung mga templo na yan? Bukod sa our body is a temple of the Holy Spirit. Niniwala kayo doon? Na ang katawan natin, dapat, ang talagang templo, hindi yung gusali. Ano lang yan? Sa mata lang yan. Kasi syempre, tao pa tayo Pero kung tutusin, kahit wala ka sa simbahan, kahit nandito ka lang sa tahanan mo, yung ating puso, yun dapat ang templo. Pinananahanan ng banal na espiritu. Pero hindi Holy Spirit yung nananahan sa atin Bad spirit. Kasi akala natin yung mga nasasapian ng demonyo yung mga tumitirik yung mata, nanlalaki yung boses, yung umaangat sa langit. Amen. Yung nanghahampas, katakot tsura ng napoposes, no? Hindi natin alam na tayo mismo kapag nagagalit, napoposes tayo, na iba yung boses, nagagalit, nagmumura. Amen. Paano mananahan ng banal na espiritu kung ganun tayo? Gusto naman ng diablo yun. Ayaw niyang nakakarinig ka ng mabuting balita. Gusto niya, waste of time yan. Gawin mo na lang kung anong gagawin mo. Amen. Libre na nga to Makikinig ka na nga lang, ayaw mo pa. Kaya kasi ba sabi ko, mahirap pagsisi sa bandang huli. Mga mahal natin sa buhay na namatay na hindi nagbalik loob sa Diyos. Tayo buhay pa, katatapos ng araw ng mga patay. Tapos tayo lumalapit sa Panginoon. Our body is a temple of the Holy Spirit. At kapag templo ng Banal na Espiritu, ang ating puso, ang ating katawan, dapat yung mga bunga ng Banal na Espiritu ang nakikita na ikinikilos natin, yung karakter natin. Ano yun? Yung meron tayong pag-ibig, love, joy, peace, self-control, kabaitan, kabutihan. Kasi once gumagawa tayo ng kasamaan, hindi yan bunga ng Banal na Espiritu. Kung gumaganti ka, naiinggit ka, nagagalit ka, hindi yung fruit of the Holy. Iba yung nananahan sa atin. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, sinayang natin yung paglikha ng Diyos. Nagkaroon na nga ng unang paggunaw ng mundo sa panahon ni Noah. Kasi nagalit ang Diyos sa tao. Nagsisi pa nga siya, sabi niya, bakit ko pa ba nilikha itong mga taong ito? Napakasama. Ngayon,
sa panahon natin. This generation is an evil generation. Masahol pa sa masahol ang mga pinaggagawa nating mga taong kasalanan ngayon. Lalo na ang social media. Bilis. Dati bago ka magkasala, it takes a lot of time. Bago kayo magkita nung boyfriend mo na hindi naman kayo kasal, maaring magsusulatan pa kayo, tatawa pa sa telepono, babiyahe pa ng malayo. Ngayon, isang pindot lang Pwede ka na makipagrelasyon kahit kanino, pwede ka na mag-send ng mga video na mga malalaswa. Isang pindot lang. Kita na. Hindi ka na mamamasahe. Ang Panginoong Jesus, nung nangangaral siya ng mabuting balita, ay lalakad pa, sasakay pa ng bangka, akit pa ng bundok, just to proclaim the word of God. Tayo, ito na Pwede na natin gamitin ang cellphone natin, ang laptop natin, to share this gospel. Pero ayaw natin, nahihiya tayo na, baka makita ng kakilala ko na pinupost ko tungkol sa salita ng Diyos. Hindi porke ginagawa ng marami ay tama. Magbago na tayo ng isipan. Huwag na tayo umayon sa nangyayari sa mundo. Hindi porke ginagawa ng sikat na tao, okay na yan, prove na yan. Ang tanong natin, gusto ba ng Diyos yung ginagawa niya example? Personally sa akin totoo. Nakakalungkot man sabihin pero totoo. Iba na ang kasalanan ngayon. Ang Diyos lamang ang dapat lumikha ng tao, pero may mga tao, may mga scientists na matatalinong tao na, 'di ba? Test tube baby, tapos ngayon yung mga surrogacy mother, ginagaya na nila yung Diyos na, kaya mo Lord mag-create ng tao. Kami din, kaya din namin. Isinilang kang lalaki. Pero gusto ko maging babae, Lord, yun ang feeling ko Alam nyo, yung feeling natin, feeling lang yan. Nakaka-epekto pa yung environment. Ang mahalaga, ano yung gusto ng Diyos? Ano ba? Nagkamali ba ang Panginoon sa paglikha sa atin? Na babae ka, tapos gusto mo, nagkamali ba? May mali ba? Tayo ang may mali. Hanggat ini-insist natin na wala naman akong sinasakasaang tao, responsable naman akong tao, hanggat puro ako yung gusto ko, yung gusto natin, hindi number one si Lord. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, pagtalikod sa lahat ng gusto natin, at yung gusto niya ang mag-take over. Amen. Mawala man ang lahat sa iyo, wag lang si Lord. Yun ang totoong pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Tulad na sinabi ko kanina, nilikha ng Diyos ang langit, lupa, ang mga tao. Diba? Bago pa niya nilikha yung tao sa ika-6 na araw, pinrovide na ni Lord lahat ng pangangailangan ni Eva at Adan. Merong araw, merong mga hayop, sa himpapawid, sa dagat, sa lupa, mga halaman. Ganyang kagrabe ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Bago kanya ilagay sa isang lugar, prepare muna niya lahat yan. Hindi pwede yung, lilikhain ko muna si Adan. Anong gagawin ni Adan? Walang halaman. Walang ano. Diba? Ang galing ni Lord Pero, dahil ang gusto niya, itong nilikha niyang mundo, mga tao, maging templo niya. Pero ang kalikasan natin, anong ginagawa natin? Dapat ang kalikasan natin, o environment natin, ay templo. Nandun ang presensya ng Diyos. Pero di ba nasira na? May climate change na. Masasabi natin na ang kalikasan ngayon, marami ng kalbong bundok. Naranasan natin mga tsunami, mga bagyong matitindi, mga digmaan. Samantalang sinabi ng Diyos Ama, after He created yung mga ganyan, it was good. Maganda na sinira natin. Nasisira ang mga kalikasan kasi there is no love sa mga tao na wala silang pakialam, basta kumita lang sila. Wala sa kanila yung templo ng Holy Spirit, kaya nagiging makasarili. Amen. Dapat yung ating environment, yung ating kalikasan, nandyan yung templo ng Panginoon. Kasi pag nandyan, tayong mga tao, pagbubutihan natin na, Lord ibinigay mo ang hayop sa akin, bawa aso,
galing to sa'yo, creation mo to mamahalin ko to. Bakit may mga taong nananakit ng hayop, naninipa, pumapatay, kumakain? Hindi ba? Wala sa kanila ang templo ng Holy Spirit. Na nilikha ng Diyos ang mga bagay dito sa mundo. Pero tayong taong sumisira. Isa na nga lang yung mundo natin. Ano ba gusto natin? Punta tayo Jupiter, Mars, Saturn. Hindi Earth nga eh. Hindi na nga blue Earth eh. Amen. Nakakalbo na nga eh. Amen. Dapat sa atin, hindi lang yung katawan natin, ang templo ng Espiritu Santo, ma-apply natin yan sa ating kalikasan. Mahalin natin ang ating kalikasan hanggat may panahon pa. Kasi ang basurang tinatapon natin, bumabalik na sa atin. Kung ang bawat tao, nandiyan ang Holy Spirit, hindi natin wawalang yain ang ating mundo. Wala sanang digmaan, nagmamahalan sana ang mga tao. Pero ginugulo tayo ng Diablo eh. Kasi yan naman ang trabaho niya eh, magnakaw, pumatay. Pero ang offering sa atin ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ano pa? Ang dapat maging templo yung sa relasyon. Siyempre, meron ng mundo eh, di ba? Kinreate na ni God yung mundo eh. Wala eh. Hindi naging templo eh. Ang daming nagba-violate, nagsisira. Yung tao, si Eva at Adan, dapat ang mag-asawa ay templo ng banal na espiritu. Bakit kamo? Kasi, family is a basic institution, di ba? Nasisira ang society, ang community, nagsisimula yan, tinatarget ni Satan yan sa mag-asawa. Kasi pag sira na ang relasyon mag-asawa, sira na rin ang pamilya, ang mga anak, sunod-sunod na yan. Amen. Kapag sa mag-asawa, ang sentro ng kanilang pag-ibig ay ang Diyos. Kapag meron silang differences, hindi tayo magkasundo, ano ba sabi ng salita ng Diyos? Nandoon ang presensya, nandoon ang templo. Nasa templo ng banal na espiritu ang mag-asawa. Pero ngayon, ang dami ng divorce. Ang dami ng mga babae at lalaki na nagsasama na hindi kasal. Wala ang templo ng banal na espiritu. Bakit? Kasi yun na naman ang gusto ng tao eh. Nagmamahalan naman kami. Wala pakialam. Amen. Samantalang, sinabi na, dapat, bago kayo magsiping, kasal kayo. Hindi ka pwedeng makisiping sa hindi mo asawa. Kasalanan nyo, mortal sin yun. Pero since matigas nga po ulo natin para mga Israelita, yung iniligtas na sa pagkaalipin, pero sige pa rin, gawa ng kasalanan, question kay God. Matigas ang ulo po natin. Talaga hinihintay natin yung galit ng Diyos eh. Amen. So, yung mag-asawa, dapat nandiyan ang templo ng banal na espiritu. Para sila ang maging good example ng kanilang mga anak. Para mapalaki nila ang kanilang anak sa aral. Akala natin na pagpapalaki sa mga anak is, good education, good school, magandang bahay, masarap na pagkain. Nakakalungkot, no? Ang mga anak ay pinapalaki sa mga material na bagay. Palakihin natin ang ating mga anak sa aral ng Diyos. Yan ang totoong kayamanang maipamamana natin sa kanila. Anong kabuluhan na napamana mo yung bahay at lupa mo, 5 hektarya mong lupa, napakasama naman pala ng ugali ng anak mo. Walang respeto. Kayamanan mo lang pala ang gusto. Amen. Yung karakter ng Panginoong Hesus ang ating taglayin. Kasi tayo, likas na makasalanan. Kung wala sa atin ang kalikasan ng banal na espiritu, wala talaga. Isang simpleng bagay lang. Junk food lang. Hindi natin ma-resist. Kung hindi tayo mapagkakatiwala sa maliit na bagay, lalong hindi tayo mapagkakatiwala sa malaki. Kung sa maliit pa lang na bagay, nagagalit ka na, mas lalo na pag malaki yung dahilan ng pagkagalit mo, hindi mo mapakontrol yung sarili mo. Self-control isa sa mga bunga ng banal na espiritu. Amen. Tawag ng laman. Diyan tayo nabubuhay ngayon eh. Diba? Yung pag-uhaw na uhaw ka, iinom ka ng malamig na tubig, sarap ng pakiramdam. Ang pagka-uhaw natin sa salita ng Diyos, maaring uhaw na tayo ngayon, gutom na espiritu natin. Pero hindi natin talaga inaasikaso. So, templo ng kalikasan, templo ng mag-asawa, kasi nga yun ang doon nagsisimula. Kasi pag maganda ang pagsasama ng mag-asawa, na si Kristo ay nasa kanila,
pagkaroon nila ng mga anak, maipalaki nila sa aral ng Diyos, paglabas ang pamilyang ito, maganda ang mundo. Pero kung sa pamilya pa lang, sira na. Ano pa, may mga anak na nagdadrag addict, may mga anak na maagang nabubuntis, kasi wala nang gabay ng magulang eh. Bihira na lang yung naging maayos ang buhay ng bata o ng anak. Kahit sira yung pamilya. Huwag nating gayahin na, ay, kasi yung artistang idol ko, ganyan din naman ang buhay nila, o bakit naman ngayon, masaya sila. Ay, yun nga, ba't sila ay idol mo? Idol mo yung salita ng Panginoon. Yun ang sundin natin. Yun ang nawawala sa atin. Yung pamantayan natin sa pagsunod sa Diyos, hindi, ay nakita ko si ganito, ay nakita ko ganyan ang ginagayahin ko na nga din. Amen. Maliligaw tayo, mahuhulog tayo sa kasalanan. So, templo ng kalikasan, templo sa mag-asawa, at of course, ang higit sa lahat, yung templo, kamukha ng sinabi ng Panginoon Jesus, yung tayo mismo, ang gustong panahanan. Our body is a temple of the Holy Spirit. Kaya kung ano yung mga kasalanan ginagawa natin, yung kamay natin, imbis na gamitin natin sa pagmamahal, pagtulong sa kapwa, ginagamit natin pananakit, pagnanakaw, pagda-dirty finger, yung bibig natin, imbis na ginagamit natin to praise God, to sing song of papuri sa Diyos, ginagamit natin para magmura, magchismis, ginagamit natin sa kasamaan yung bibig natin. Yung ating kamay, yung ating paa, imbis na gamitin natin sa to glorify God. Actually, nabubuhay tayo dapat, bawat ginagawa natin, dapat nag-glorify si God. Kahit naglalaba ka lang, kahit nagluluto ka lang. Bakit? Kasi gagawin mo yung the best mo kapag ang Lord ang pinaglilingkuran natin. Kasi kung masama ang loob mo sa opisina, sa boss mo, hindi mo gagawin yung trabaho mo ng maayos. Kasi sa boss mo, ikaw nakatingin pero kung tinitignan mo na gagawin ko to dahil kay Kristo, kapag may lumalapit sa yung mahirap, pulubi, bibigyan mo kasi nakikita mo na si Kristo yung nagbabalat kayo sa pulubi na yan. Amen. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Amen. Kaya nga kung nakikinig ka ngayon, hindi yan aksidente. Pinalano yan ng Diyos upang mapukaw yung ating kakulangan sa Diyos. Ang dami natin pagkukulang sa Diyos. Pero napupunan ba natin? Yung pagbigay siya ng bigay ng blessing, tanggap tayo ng tanggap, pero yung nagbibigay, wala tayong naibabalik. Kakain, hindi magdadasal. Matutulog, hindi magdadasal. Pagising, hindi magdasal. Ano yun? Tayo na yung pinakakawawang tao pag gano'n lang ang buhay natin. Amen. Kamukha nung talikhaga doon sa mayamang hangal. Sikit, marami na siyang, ani. Kahit ilang buwan na siya, taon na, hindi magtrabaho eh. Nandiyan na lahat eh. Sabi ng Panginoon, hangal, ngayon, kukunin ko na buhay mo. Ganun ba tayo? Trabaho tayo ng trabaho, tapos at the end, kukunin tayo ni Lord. Anong may offer natin kay Lord? Pagharap natin sa Kanya, kilala ba natin siya? O baka na mapagharap natin kay Lord hindi ka tayong si Adan. Pagharap natin sa Kanya, mukha tayo si Eva. Ang salita na Diyos masakit, pero yun ang katotohanan eh. Kailangan natin ito ipahayag. At ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi paghuhusga. Ang pare, ang mother, ang priest, kahit ako, hindi ako naghuhusga. Anong karapatan ko? Makasalanan ako. Kaya nga ang Panginoong Jesus, ipinangaral ng mabuting balita, hindi talaga na rin natin manghuhusga ang Panginoong Jesus. Pero ang dahilan is pag-ibig. Gusto tayong iligtas sa kasalanang kinabibilangan natin. Okay, mag-alala, ang judgment, nasa kamay ng Ama. Pero ngayon, kapag nakakarinig kayo sa pari ng mga ganyang homily, pag-ibig ng Diyos, hindi yung paghuhusga. Kasi ang Diyos lang ang pwedeng maghusga at magparusa. Tayo wala, karapatan. Tatawag ng tao, tatalaga ang tao ng tao ang Diyos para gamitin. Amen. Kasi darating naman talaga. Salamat talaga sa Diyos, di pa siya dumadating. Hindi ba tayo ng pagkakataon? Time is gold. Sayang. Each day dapat last day. Tulad natin ituring parang we have to do our best. Amen. So itanong natin yan sa sarili natin. Ang kalikasan ba? Pinananahan ba tayo ng templo ng banal na Espiritu? Nirerespeto ba natin ang kalikasan? Ang mga basura? Ganyan na lang ba tayo magtapon? Sumusunod ba tayo sa mga batas? Huwag tumawid dito, ganito, ganyan. Sa mag-asawa ba, kamusta na ba? Nandiyan ba ang templo ng Espiritu ng Diyos?
nagpapatawaran kayo. Actually, ako 27 years na akong kasal. At na-discover ko nung makilala ko ang Diyos, kaya pala maraming naghihiwalay ng mag-asawa. Sasabihin nila, wala na tayo, di tayo magkasundo. Kaya pala ganun, marami ngayon sa mundo. Kasi nga, sa lahat ng bansa, approve ng divorce, tayong Pilipino, mga Pilipinas hindi pa eh. At wag naman sana. Kasi may naman dyan eh, kung talaga hindi kayo magkasundo, meron naman tayo tinatawag na kasulatan. Pag yan tsaka palang pwede. Kaya nga, di ba, if you choose to be a single mom or single dad, pangatawanan mo yan. Decision mo yan eh. Hindi yung nag-single dad ka, single mom ka, hindi pa kayo kasal, hindi pa na legally na nawawala, nakikisama ka na. Kasalanan yan everyday. Tanggapin mo man hindi, kasalanan yan. Single dad, single dad, asikasuhin mo na rin mga anak mo, hindi yung nag-failure ka na nga sa first marriage mo, kukuha ka na naman ng isang bato, ipupukpok mo sa ulo mo. O palagay natin, nagkasundo kayo ng pangalawa mo, may kasalanan ka pa rin. Hindi ba? So, sa mag-asawa, templo dapat. Yan dapat si Jesus Christ talaga eh. Kasi nung ikinasal naman kayo, nagkaroon ng commitment sa Diyos, hindi sa tao. Mas higit sa Diyos. Sabi nga mga kasal sa civil marriage, dapat magpakasal sa church. Kasi talaga yung sa church ang ino-honor. Kasi yung sa civil, sa mga yung mga documents lang yan. Although talagang malaki ang niyan, halaga. Pero kung tayo nakakilala sa Diyos, pakasal tayo sa simbahan. Kasi kung nagsasama kayo hindi kasal sa simbahan, nabubuhay kayo sa sin. Amen? Hindi pwedeng mangumunyon. Kasi mortal sin yan eh. Parang pangangalunya yan eh. Amen? So, kailangan maging aware po tayo, no? At sabi ko ngayon sa sarili natin, templo ng banal na espiritu ang ating katawan. Na wag natin gawing palengke yung ating katawan. Kung ano-ano mga ginagawang kasalanan. It will be dapat na solemn. Diba? Pag nananalangin tayo, isara ang pinto, sabi sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ng pinto, isara natin yung puso natin sa mga negativity, mga problema, then i-open natin sa Diyos. Upang sa ganon, nasasabi natin lahat. Sa Diyos lang naman natin nasasabi ang lahat eh. Amen sa lahat. So, dapat lamang po na mapagnilayan natin itong Thursday Gospel, November 9, 2023, na mag-iwan ako ng mga katanungan, no? Una, kamusta na ba ang banal na espiritu? Nananahan ba siya sa buhay natin? Tayo ba'y may kagalit pa ngayon? Kasi kung hanggang ngayon may kagalit ka pa, wala dyan yung Holy Spirit. Magpatawad tayo! Bakit ba napakahirap magpatawad? Tayo naman makasalanan. Maaring hindi mo ginagawa yung kasalanan ginagawa niya, pero may kasalanan kang ginagawa na hindi niya ginagawa. Amen? Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala, kahit isa. So, kailangan yung banal na espiritu, yung bunga, tingnan natin. Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin relasyon sa Panginoon? Hindi mo ba siya namimiss? Hindi ka ba nagtitake ng time to talk with God? Di ba? Hindi mo ba na-appreciate yung mga blessing niya? Yung mga time na nasa problema ka, nakalagpas ka because of Him? Ano ba si Lord sa'yo? Number 1, number 2, number 3? Only one? Dapat siya lang. Because God is a jealous God. Siya lang buong buo na mahal natin. Isip, puso, kaluluwa. Yung pamilya, asawa, second lang yan. Extra blessing lang yan, Lord, ni Lord. And of course, for my sharing tungkol dito sa pagmamalasakit sa templo, sa buhay ko, talagang totoo na dapat ang ating puso, yung mga gawaing makalangit ang ating ginagawa. Humingi tayo ng karunungan, ng wisdom kay God. Ibang tipong hindi mo na hinihintay na lumapit sa'yo yung paggawa ng mabuti, ikaw na yung lumalapit para gumawa sa mabuti. At saka yung pag nararamdaman mo na pag gumawa ka ng kasalanan, ikaw yung unang nasasaktan at namumuhi ka na sa kasalanan, yan, pinananahanan ka na ng templo ng banal na espiritu. Pero kung hanggang ngayon, nag-enjoy ka pa rin sa sigarilyo mo, sa pambababae mo, sa pagtaya sa mga loto-loto na yan, na imbis na yung 20 pesos, bigay mo na lang diretso sa mga namamalimos, pera na, naging bato pa pag natalo.
Wala ang banal na espiritu. At ang gusto ng Diyos, hindi tayo balingbing. Yung mabait ka ngayon, bukas salbahe ka, mabait ka bukas, salbahe. Ang gusto ng Diyos, yung nag-aalab na pag-ibig. Yung no matter what, kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi nawawala yung pag-aalam ng pag-ibig, ng pananampalataya natin sa Panginoon. Ayaw niya ng maligamgam na pananampalataya sapagkat isusuka tayo ng Panginoon. Kung love mo si Lord, love, give it. Bigay mo, todo mo. Amen. Kasi buhay na walang hanggan ang gusto nating makamtan. Aanuhin mo yung super yaman, super ganda, lahat na sa'yo. Oh, sana all na, no? Eh yung kaluluwa mo naman pala, pa-impyerno. Anong kabuluhan? Anong kabuluhan? So, nagnanak si Lord sa puso natin na isipin natin siyang munang mabuti. Hindi yung minsan, konting bagay lang, masyado tayong worry. Ay, ganito yung anong gagawin ko? Pag-aaral ng anak ko. Ay, ano ba kakainin namin ngayon? Worries galing niya sa demonyo. But peace of mind ang binibigay ng Diyos. Lahat ang gagawin natin, yes, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Pero kung lagi natin sasabing, sa tulong ng Diyos, for God, nothing is impossible. Let us offer our lives to God. I-offer natin ang buhay natin kasi hindi naman, yun naman ang anong gusto ni Lord, hindi yung kamukha nung panahon nila Abraham, na ang gusto nyo mag-aalay ka ng baka, magandang kalapate, di ba? Hindi. Yung puso natin mismo, ang gusto ng Panginoon na ialay natin sa Kanya. At hindi natin magagawa yun kung patuloy tayo na nagiging makasarili. Dapat natin ibalik ang dapat para sa Diyos. Pero yung para sa Diyos, inaangkin pa na natin. Amen? Ang templo, dapat nagsisimula yan sa atin. Upang sa ganun, yung kapayapaan, yung pag-ibig, nananatili. Ano man yung mangyari sa buhay natin. Nawa, ang templo na banal na espiritu ay tanggapin natin, isabuhay natin, at ibahagi sa iba. Kung i-share mo itong gospel na ito ngayon, ano pa nananahanan ka ng banal na espiritu? Kasi gusto mo na maparating sa iyong mga Facebook friends na ito ang gusto ng Panginoon. We should offer our life to God. Amen? So maraming salamat sa mensahe ng Diyos at nawa na pagnilayan natin yan na oo nga no, kamusta na ba yung templo sa sarili ko? Holy Spirit ba? O bad spirit? No? So inayaya ko po kayo na i-share itong Thursday Gospel sa inyong timeline, sa group chat, o kung saan nyo mang gusto. For the glory of the Lord. Amen? Kasi talagang isa yan sa mga dapat nating ginagawa. Huwag natin kahiyaan Diyos. No? Para hindi tayo ikahiya ni Kristo sa harap ng Ama sa Langit. So, punta po kayo sa aking Facebook account, Angelica Dorde, sa YouTube, Angelica Dorde, pa-subscribe na lang po. And of course, tulad ng sinabi ko, our body is a temple of the Holy Spirit, and let us offer, or Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you.
that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Amen. So, nawa, simula sa araw na ito, ay ang may offer natin kay God ay ang ating yung maging templo ng banal na Espiritu, ang ating katawan. Ng bawat parte ng ating katawan, gamitin natin to glorify God. And of course, the Great Commission from Mateo chapter 29 verse 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. So share the gospel. Importante po yan. So yan ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nangangaral ng salita ng Diyos. So ipagpatuloy po natin sa social media para maging viral, maging chain, hindi siya maputol. At kapag ginawa natin yan, kahit kapiranggot lang, nakapagbigay tayo ng kaluguran at pagpapasalamat sa Panginoon. Huwag natin ikahiya ang pag-share ng gospel sa social media. To God be the glory.